Sa Glendale, nagsimula ang umaga ng tahimik. Ang langit ay maliwanag at bughaw, habang ang bangketa sa harap ng isang mataong coffee shop ay puno ng mga taong nag-e-enjoy sa kanilang umagang kape. Isa sa kanila ay si Samuel Turner, isang bulag na lalaki na nakaupo ng payapa sa isang mesa sa labas. Sa tabi niya ay si Thor, ang kanyang tapat na German Shepherd, alerto at mapagmasid. Higit pa sa pagiging gabay, si Thor ay may autoridad sa kanyang tindig, patunay ng kanyang dating buhay bilang isang K9 unit na ngayon ay retirado. Ang kanyang misyon ay hindi lamang gabayan si Samuel, kundi protektahan siya at bigyan ng matibay na ugnayang emosyonal na mahalaga kay Samuel. Habang tahimik na iniinom ni Samuel ang kanyang kape, biglang dumating ang 3 motorsiklo, binasag ang katahimikan ng umaga nang iparada nila ang kanilang sasakyan malapit sa kafe. Ang ingay ng kanilang makina ay agad nakakuha ng atensyon ng lahat. 3 lalaki nakasuot ng leather jacket na may malalaking patch ang bumaba sa kanilang mga motor. Bagamat tila kampante, ang kanilang panakanakang pagtingin sa paligid ay nagdala ng kakaibang tensyon. Si Derek, na halatang leader, ay may kumpiyansang tindig, sinamahan ng malakas at mapanigurong tawa. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasama, malalaki ang kanyang kilos, tila ipinapakita ang kanyang kontrol sa paligid. Si Thor, laging mapagbantay, ay nagtikas ng tenga, naramdaman ang kakaibang presensya. Habang naglalakad ang 3 sa pagitan ng mga mesa, iniisa-isa nilang tinitingnan ang mga naroon. Napadako ang tingin ni Derek kay Thor at kay Samuel, kaya siya saglit na huminto upang suriin ang German Shepherd. Ang laki ng aso mo ani Derek, habang nakatingin si Thor ng diretso sa kanya. Napatawa ng bahagya si Derek at lumapit pa ng kaunti. Sinusubukang alamin ang reaksyon ng aso. Tahimik lang si Thor, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng babala. Tila gustong subukan ang tiyaga ng aso. Malawak niyang ikinumpas ang kanyang mga kamay at pabirong nagtanong, "Talaga bang matalino yan gaya ng itsura niya?" Tumawa ng pilit ang kanyang mga kasama. Biglang lumapot ang hangin sa paligid. Hindi gumalaw si Thor, ngunit hindi niya inalis ang titig kay Derek. Si Samuel, hindi alam na pinag-aaralan sila ng grupo, ay nagtanong, "Ayos lang ba ang lahat?" May bahagyang kaba sa kanyang boses, tila nararamdaman niya ang kakaibang kilos ni Thor. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay kapansin-pansin kumpara sa mahihinang bulong-bulungan sa paligid. Subok na sa mga alanganing sitwasyon, nanatili si Thor sa kanyang posisyon, naghihintay ng tamang sandali. Nang mapansin ni Derek na hindi umubra ang kanyang pananakot, bahagya siyang umatras, ngunit hindi nawala ang kanyang mayabang na tawa. Si Samuel, na hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari, ay marahang hinaplos si Thor at bumulong, "Ayos ka lang ba, buddy?" Lumapit pa ng kaunti si Thor sa kanyang amo, ngunit nanatili ang matalim niyang tingin kay Derek na tila unti-unting napagtanto ang epekto ng kanyang kilos. Dahan-dahang nagbago ang atmosfera sa kafe. Habang tinatapos ni Samuel ang kanyang kape, lumakas ang tawa ni na Derek at ng kanyang mga kasama. Ngayon ay may halong pang-uuyam. Si Thor ay hindi na tinag sa tabi ni Samuel. Ang kanyang katawan ay nanatiling handa. Ang mga mata ay hindi bumitaw sa bawat kilos ni Derek, anuman ang mangyari. Hindi lang siya basta alaga, isa siyang tagapagtanggol, handang ipaglaban ang kanyang amo sa anumang paraan. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Derek sa mesa ni Samuel, tila walang pakialam sa mga matang nakatutok sa kanya. "Maganda ang aso mo, ha?" Aniya na may bahagyang pangungutya sa boses. Nagbigay ng tipid ng ngiti si Samuel, pilit na binabawasan ang tensyon. "Salamat si Thor, ang pinakamatalik kong kaibigan." Derek bahagyang tumagilid ang ulo, kunway interesado. "Thor, ha?
Pinangalanan mula sa Norse god ng kulog. Tingnan natin kung kasing lakas nga siya. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Samuel at biglang inilahad ang kamay upang tapikin ang nguso ni Thor. Sa iba, maaring mukhang walang malisya ang kilos, ngunit para kay Thor, na sanay tumukoy ng banta, ito ay isang hamon. Hindi siya kumilos ng marahas, ngunit umatras siya ng bahagya at naglabas ng mababang ungol ng babala. Ang tensyon sa paligid ay lalong lumala, nagdulot ng biglaang katahimikan. "Kalma lang, boy," ani Derek. Tinaas ang kanyang mga kamay na parang nagbibiro, ngunit may bahid ng hamon sa kanyang tingin. Si Samuel, hindi sigurado sa nangyayari, marahang hinawakan ang liig ni Thor upang pakalmahin ito. "Pasensya na kung natakot kanyang aniya ng tapat." Tumawa si Derek pero halatang nasaktan ang kanyang ego sa naging reaksyon ng aso. Umatras siya ng isang hakbang, ngunit agad siyang tinukso ng kanyang mga kasama. "Ano, Derek? Papayag ka bang aso lang ang magpatino sa'yo?" Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Derek, ayaw mapahiya, muling tumingin kay Thor na may mapanghamong ngiti. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang may ilang tao nang nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Bahagya siyang nag-alinlangan, ngunit hindi siya kilala sa pag-urong. "Relax lang mga pare, aso lang naman to," anya nang may pagmamaliit. Pero si Thor ay mahusay makatunog kung ang kilos ng isang tao ay laro lang o tunay na banta. Si Samuel, bagamat hindi nakikita ang sitwasyon, ay naramdaman ang pagbabago sa paligid. "Thor, anong meron?" Mahinang tanong niya. Ngunit hindi inalis ni Thor ang kanyang titig kay Derek, handang kumilos anumang sandali. Umatras ng bahagya si Derek, hindi upang sumuko kundi upang muling pag-aralan ang sitwasyon. Ang halakhak at kantiyaw ng kanyang mga kasama ay lalong nagpasiklab sa kanyang nasaktang ego. Pinagmasdan niyang mabuti si Thor na parang hinihintay ang reaksyon nito. Lalong lumalim ang tensyon sa paligid. Si Samuel, hindi batid ang nagbabadyang panganib, sinubukang palamigin ang sitwasyon. Hindi siya mahilig sa matitinding kilos, baka nagulat lang siya, aniya ng mahinahon. Ngunit tinawanan lang ito ni Derek at iwinasiwas ang kamay na parang wala lang. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at sa mga taong nanonood, tila naghihintay ng pagsang-ayon para sa susunod niyang gagawin. Ngumiti siya ng pasarkastiko at muling lumapit kay Thor, inabot muli ang kamay na parang nag-aalok ng hamon. Si Thor, bagamat nakaupo pa rin, ay muling naglabas ng mahinang ngunit nakakapanindig balahibong ungol. Ang mga nakapaligid ay napahigpit ang hawak sa kanilang mga gamit, bakas ang pag-aalala. Ngunit hindi natinag si Derek, sa halip, lalo pa niyang sinubok ang pasensya ng aso. "Tingnan natin kung may ibubuga ka, laki," pangaasar ni Derek na may halong kaba sa kanyang tawa. "Totoo ba talagang matigas ka o porma lang?" Habang nagsasalita siya, bahagyang itinulak niya ang upuan ni Samuel. Isang maliit ngunit tusong kilos na agad nagpa-alerto kay Thor. Sa isang iglap, tumayo ang German Shepherd, ang kanyang katawan matigas na parang nakaigting na spring handang lumaban. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao at mas marami pang naglabas ng kanilang cellphone upang i-record ang pangyayari. Napansin ni Samuel ang pagbabagong ito at bahagyang kumunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Hinagod niya ang leeg ni Thor upang pakalmahin ito, ngunit ramdam niyang may paparating na gulo. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Samuel, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Tumawa si Derek, ngunit may halong kaba sa kanyang tinig. Alam niyang may panganib, ngunit tila ayaw niyang umurong, lalo na't nakatingin ang kanyang mga kaibigan at ang lumalaking pulutong ng mga usisero.
Wala lang, sagot niya. Pilit na winawalang bahala ang sitwasyon at hinihikayat si Samuel na huwag nang mag-alala. Nagkakasayahan lang kami. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagpapalusot, isang babae ang tumayo mula sa isang mesa malapit sa kanila. Tama na yan! Mariin niyang sabi, layuan mo ang aso! Malinaw at matigas ang utos niya na umaling-awngaw sa buong bangketa. Napaatras si Derek, tila ngayon lang nakaramdam ng pagdududa. Namula ang kanyang mukha nang makita niyang maraming matang nakatutok sa kanya, may halong panghuhusga. Samantala, nanatiling nakapirme si Thor, hindi inaalis ang titig kay Derek, laging handang gumalaw sa anumang panganib. Ang hangin sa paligid ay naging mas mabigat, parang isang pisi na hinihila sa sukdulan at handang maputol anumang saglit. Tumigas ang tingin ni Derek habang humarap sa babaeng sumaway sa kanya, ngunit hindi siya nagsalita. Ang mga tao sa paligid ay lalong naiinip, palipat-lipat ang tingin sa kanya, kay Thor at kay Samuel na halatang nalilito sa nangyayari. Hindi pa man sumusuko, umatras si Derek ng kaunti, hindi bilang pagsuko kundi upang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Relax lang, wala namang masama. Anya pilit na nagpapakampante habang sinusubukang buuin muli ang kanyang nasirang kumpiyansa. Ngunit kahit anong pagpapakitang gilas niya, halata sa kanyang kilos na hindi pa siya handang umatras ng tuluyan. Samantala, nananatili pa rin si Thor sa kanyang pwesto, matamang pinagmamasdan si Derek parang isang bihasang sundalo na nagbabantay sa bawat galaw ng kalaban. Hinigpitan ni Samuel ang hawak sa tali ni Thor, marahang binulong, "Easy Thor, kalma lang buddy, ano bang nangyayari dito?" Hindi niya nakikita ang agresibong postura ni Derek, ngunit ramdam niya ang tumitinding tensyon. Alam niyang hindi ordinaryong alaga si Thor. Siya ay isang sanay na tagapagtanggol at ang kanyang matinding pagkaalerto ay senyales na may namumuong panganib. Lalong lumalim ang kaba sa dibdib ni Samuel, lubos na nagtitiwala sa aso niyang hindi kailanman nagkamali sa paghuhusga ng sitwasyon. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng paligid, nagpapalakas sa nararamdamang tensyon. Bigla, kunay umurong si Derek, ngunit sa isang iglap, sinipa niya ang isang upuan sa tabi niya, dahilan upang bumulusok ito papunta kay Thor. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay lumaganap sa buong kalsada, nagdulot ng nagkakaisang paghinga ng gulat mula sa mga nanonood. Agad na kumilos si Thor, mabilis na umiwas sa upuang dumaan sa harapan niya, kasabay ng mas mabagsik na pag-ungol. Isang malinaw na babala na hindi na siya magpaparaya. Tumigas ang kanyang tindig, waring isang bakal na handang tumama anumang oras. "Tama na!" Malakas na sigaw ng babae, mas matindi ngayon. Marami na rin sa mga nakapaligid ang nagsalita. Maring hinihimok si Derek na umatras na. Ngunit sa halip na sumunod, nanatili siyang matigas. Tinatalo ng kanyang ego ang kanyang sentido komon. "Ano bang problema niyo?" "Nagbibiro lang naman ako sa aso," sagot ni Derek. Pilit na nagpapanggap na walang anuman. Ngunit ang kanyang nakakuyom na kamao ay nagpahiwatig ng kanyang tunay na galit at kawalan ng kontrol. Hindi na tinag si Thor, nananatiling nakatuon ang kanyang tingin kay Derek, handang kumilos sa sandaling may dumating pang banta. Ngayon ay ganap nang nauunawaan ni Samuel ang bigat ng sitwasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, mahigpit at protektado ang hawak niya sa tali ni Thor. Ang lumalalang komprontasyon ay tuluyan ng nakatawag ng kanyang pansin at handa siyang ipagtanggol ang kanyang tapat na kasama. "May makakapagpaliwanag ba kung anong nangyayari?" tanong ni Samuel, bakas sa kanyang boses ang pag-aalala. Ngunit bago pa man may makasagot, biglang lumapit si Derek sa kanya. Ang kilos nito ay tahasang mapanindak. Nagdilim ang paligid sa tensyon at ang mga nanonood ay napahinto. Alam na anumang sandali ay maaaring sumabog ang sitwasyon. Samantala,
naramdaman ni Thor ang panganib na papalapit sa kanyang amo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tindig, handang humarang kung kinakailangan. Lalong lumapit si Derek, tila sinasadya ang bigat ng kanyang presensya. Para kay Samuel na hindi nakikita ang banta, ang pagiging malapit ni Derek ay isang nakakabahalang pakiramdam. Anong problema mo, ha? Nagtatago ka ba sa likod ng aso mo? Pangaasar ni Derek, ang tawa niya ay may halong kaba. Hindi natinag si Samuel, ngunit may bahagyang nerbiyos sa kanyang tono. Hindi ako tinatago ni Thor sa kahit na ano, sagot niya ng matatag, mas hinigpitan ng hawak sa tali. Nandito siya para protektahan ako at mukhang may nararamdaman siyang hindi ko nakikita. Nanatiling tahimik si Thor, ngunit ang kanyang mababang ungol ay lalong lumalim, nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan na ipagtanggol ang kanyang amo anumang oras. Habang lumilipas ang mga segundo, lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Unti-unting ipinapakita ang kanilang pagkadismaya kay Derek. Isang matandang lalaki na kanina pa tahimik na nanunood, ang sa wakas ay tumayo at lumapit. Tama na yan! Umalis ka na bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang pinatigas ni Derek ang kanyang postura. Pinapalakas ng kanyang mga kaibigan at ng sarili niyang kayabangan, hindi siya agad umurong. Sinilip niya ang matanda na parang wala lang, ngunit ang nanginginig niyang ekspresyon ay nagsiwalat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, bumasag sa katahimikan ang isang malalim at malakas na tahol mula kay Thor. Isang matatag na babala na nagpagulat kay Derek at sa lahat ng nakapaligid. Agad siyang umatras, isang hindi sinasadyang kilos na nagpakita ng kanyang tunay na takot. Nabuhay ang pulutong, may mga naglabas ng cellphone upang i-record ang pangyayari, habang ang iba ay bahagyang umatras, handang lumayo kung may mangyaring mas masama. Ramdam na ramdam ni Samuel ang bigat ng sitwasyon matapos marinig ang tahol ni Thor. Thor, ayos lang ako. Bulong niya, pilit na pinapakalma ang German Shepherd. Ngunit hindi natinag si Thor. Hindi siya nagtiwala sa anumang sinabi, hindi inalis ang matalim na titig kay Derek. Sa desperadong pagtatangkang mabawi ang kanyang dangal, biglang sumugod si Derek at tinangkang itulak si Samuel sa balikat. Isang mabilis na kilos, pero hindi sapat na mabilis para makatakas sa atensyon ni Thor. Agad siyang pumosisyon sa pagitan ni Derek at Samuel. Ang kanyang galaw ay mabilis at sigurado. Hindi siya umatake, ngunit nanindigan siya, bahagyang ipinakita ang kanyang matatalas na pangil bilang malinaw na babala. Muling nabalot ng katahimikan ang paligid. Napahinto si Derek, hindi inaasahan ang mabilis na tugon ng aso. Ang titig ni Thor ay tila humawak sa kanya, hindi siya makagalaw. Napagtanto ni Samuel ang bigat ng sandali. Mabilis niyang itinaas ang ulo at nagsalita ng matigas, "Mas mabuting umalis ka na." Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao na ngayon ay mas malinaw nang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya kay Derek. Napatingin si Derek sa paligid, alam niyang hindi lang niya natalo ang komprontasyon. Nawala rin ng kanyang dignidad. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umatras, pilit tinatago ang kanyang kahihiyan. Tahimik na sumunod ang kanyang mga kaibigan. At sa loob ng ilang segundo, tuluyan silang nawala sa kanto, iniwan ang kafe sa isang muling naibalik na katahimikan. Ang umaga ay nagsimula ng may banayad na kaayusan ng rutina, ngunit kalaunan ay napuno ng bulong-bulungan at tensyon. Nararamdaman ni Samuel ang pagbabago sa paligid, isang halatang pagbabago sa hangin kahit hindi niya ito nakikita. Ang malayong ugong ng mga motorsiklo ay unti-unting nawala, napalitan ng mahihinang usapan ng mga taong nakasaksi sa pangyayari. Nananatili si Thor sa tabi niya. Ang tindig nito ay matigas pa rin at bahagyang nanginginig ang mga unahang paa nito. Ramdam ang patuloy na pagiging alerto ng kanyang aso.
lumuhod si Samuel at hinaplos ang makapal na balahibo ng German Shepherd. Ayos na ngayon, kaibigan. Mahinang bulong niya, pilit pinapakalma ang aso. Ngunit nanatili si Thor na nakatuon sa lugar kung saan nawala si Derek. Waring alam niyang hindi ito basta isang panandaliang panganib, kundi isang banta na maaaring bumalik. Dahan-dahang hinaplos ni Samuel ang nguso ng aso. May nararamdaman kang hindi ko nakikita, hindi ba? Bulong niya. Ang kanyang mga salita, simple ngunit may lalim, ay sumasalamin sa matinding tiwala niya sa tapat niyang kasama. Unti-unting kumalat ang mga tao, ngunit may ilan pa ring nanatili, hindi pa nawawala ang kanilang pagkamausisa. Isang babae na kanina ay hinarap si Derek ay lumapit kay Samuel. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang tinig dahil sa adrenaline. Tumango si Samuel, ngunit bakas sa kanyang noo ang alalahanin. Ayos lang ako, pero si Thor, hindi pa siya nag-react ng ganito noon. Alam niya kapag may mali at iyon ang nagpapagulo sa isip ko. Yumuko ang babae upang mas tignan si Thor. Iba ang asong ito, hindi ba? Napabuntong hininga si Samuel. Halatang may halong pagmamalaki at lungkot. Hindi siya basta-bastang aso. Dati siyang K9, sinanay upang magprotekta, maglingkod, at kung kinakailangan isakripisyo ang lahat. Pero matagal na iyon. Akala ko tapos na siya sa buhay na iyon. Ngayon, siya ang gabay ko, ang pamilya ko. Tinitigan ng babae ang mga mata ni Thor, waring hinahanap ang isang hindi nakikitang sagot. Siguro hindi niya kailanman nakalimutan kung sino siya, mahina niyang sabi. Lumapit ang isang matandang lalaking kanina ay sumaklolo. Ang boses nito ay malalim at puno ng karunungan. Makinig ka, hiho, Anya. Ang mga asong tulad niya, ang kanilang instinct ay mas malalim kaysa sa ating pangunawa. Ang reaksyon niya ay hindi aksidente. Magtiwala ka sa kanya at mag-ingat ka. Ang taong iyon, si Derek, hindi mukhang basta-basta sumusuko. Tahimik na pinag-isipan ni Samuel ang payo ng matanda kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa tali ni Thor. Tumingin ang German Shepherd sa kanya at sa mga mata nito ay may lalim na hindi kayang ipahayag ng salita. Ang katahimikan ay biglang naputol ng isang tunog, ang mahinang ugong ng mga makina. Hindi man ito lumalapit, ngunit nananatili ito sa hangin. Malalim na huminga si Samuel habang marahang hinaplos ang ulo ni Thor. Baka nasa isip ko lang lahat ito, naisip niya. Ngunit ang panginginig ng katawan ng kanyang aso ay tila nagsasabi ng iba. Hindi niya alam na ang maliit na pangyayaring ito ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok, isa na susubok sa katapatan ni Thor at sa tapang ni Samuel sa harap ng hindi inaasahan. Unti-unting humupa ang tensyon sa paligid, ngunit hindi kay Thor. Habang nakahiga ito sa tabi ni Samuel, mas mabilis ang paghinga nito kaysa sa dati at ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa bawat galaw sa kanilang paligid. Ramdam ang pag-aalinlangan ng kanyang aso. Alam ni Samuel na oras na upang umalis sa kafe. Dinampot niya ang tali ni Thor at dahan-dahang tumayo. Isang pilit na ngiti ang kanyang ibinigay sa mga natitirang parokyanong nagkalat sa paligid. Salamat sa inyo sa pananatili. Kailangan naming lumanghap ng sariwang hangin, anya bago sila naglakad palabas sa bangketa. Ang kanilang karaniwang paglalakad pa uwi ay may bigat na hindi tulad ng dati. Bawat hakbang ay tila may kahulugan. Bumalot sa kanila ang katahimikan, napuputol lamang ng tunog ng mga paa ni Thor sa semento at ang mahinang kalansing ng kanyang tali. Bagaman hindi ito nakikita ni Samuel, ang matinding pagka-alerto ni Thor at ang paninigas ng kanyang tindig ay nagsalita ng higit pa sa anumang paningin. Isang tahimik ngunit patuloy na babala na hindi pa tapos ang lahat.
Pagdating sa kanyang simpleng tirahan, tinanggal ni Samuel ang tali ni Thor, hinayaang malayang maglibot ang aso. Parang may bumabagabag sa iyo ngayon, kaibigan. Aniya habang hinahanap ang mangkok ng tubig ni Thor sa kusina. Tahimik na naglakad ang German Shepherd sa paligid. Inamoy ang bawat sulok na parang may hinahanap. Nang maglaon, tumigil siya sa tabi ng pinto. Nakaupo ng matuwid, nakikinig sa anumang tunog mula sa labas. Napakunotno si Samuel. Anong meron, Thor? Hindi ka naman ganito dati. Habang nakaupo siya sa sopa, nagbalik sa kanyang isipan ang mga kwentong narinig niya tungkol kay Thor bago niya ito inampon. Alam niyang dating K9 unit ang aso, ngunit hindi niya kailanman siniyasat ng husto ang nakaraan nito. Alam niya na si Thor ay naging mahalaga sa mga kritikal na sitwasyon. Ang talas ng pakiramdam nito sa panganib ay madalas na nakapagliligtas ng buhay. At ngayon, tila bumabalik ang mga instinct na iyon. May naaamoy ka ba, kaibigan? Tanong niya habang hinahaplos ang balahibo ng aso. Bahagyang pumagaspas ang buntot ni Thor, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa pinto. Maya-maya, isang mahinang ugong ng motorsiklo ang muling umaling-awngaw mula sa labas, halos hindi marinig. Biglang umangat ang ulo ni Thor, nanigas ang kanyang katawan. Hindi man narinig ni Samuel ang tunog, ramdam niya ang pagiging alerto ni Thor. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng aso, binibigyan ito ng kumpiyansa gaya ng dati. Ano man yon, magkasama tayo rito. Bulong niya. Hindi niya alam na ang pangakong iyon ay malalagay sa pagsubok sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Pagsapit ng dapit hapon, isang mapayapang katahimikan ang bumalot sa maliit na kapitbahayan. Naupo si Samuel sa kanyang simpleng hapagkainan, maingat na hinihiwa ang isang mansanas habang si Thor ay nakahiga sa tabi niya. Ngunit nanatili ang bigat ng pangamba sa loob ng bahay, isang hindi binibigkas na pakiramdam na kapwa nila ramdam. Habang hinihiwa niya ang prutas, lumapat ang kanyang kamay sa balahibo ni Thor at mahina niyang ibinulong. Baka iniisip ko lang ang lahat ng to, kaibigan? Dumaplis ang tainga ni Thor at muling tumitig sa pinto na parabang may hinihintay. Biglang naputol ang katahimikan nang muling sumingaw ang tunog ng mga makina. Sa una, mahina lang, ngunit unti-unting lumakas, nagiging mas malinaw. Biglang bumangon si Thor, nanigas ang tindig habang nakatutok ang mga mata sa pinto. Tumigil si Samuel sa paggalaw, alerto sa kilos ng kanyang aso. Ano yun, Thor? Tanong niya. Ang tinig ay kalmado ngunit may bahid ng kaba. Biglang huminto ang makina, sinundan ng isang matinding katahimikan na parang bumalot sa buong bahay. Kinapa ni Samuel ang kanyang telepono, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Kalma lang, mahina niyang bulong sa sarili kahit naramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya, isang matigas at tiyak na pagkatok ang yumanig sa pinto. Mababang umungol si Thor, agad na pumuwesto sa harap ni Samuel, protektado ang kanyang amo. Sandaling natigilan si Samuel bago dahan-dahang tumayo, humigpit ang hawak niya sa tali ni Thor. Sino yan? Tanong niya. Ang tinig ay matatag ngunit may halong pag-iingat. Walang agarang sagot, tanging mahihinang bulungan mula sa labas ang narinig. Bumilis ang tibok ng puso ni Samuel. Ramdam niya ang paninigas ni Thor sa tali, handang dumepensa anumang oras. Hindi ko bubuksan ang pinto hanggat hindi mo sinasabi kung sino ka. Madiin niyang pahayag. Isang malalim, bahagyang pamilyar na tinig ang sumagot. Relax ka lang, pare. Ako lang to, si Derek. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Samuel. Mabilis na tumahol si Thor. Ang pag-ungol nito ay naging mas matindi. Hinigpitan ni Samuel ang hawak sa tali at umatras ng isang hakbang. Pinalawak ang distansya niya mula sa pinto. Anong kailangan mo?
Tanong niya, may halong pagdududa sa boses. Sinubukan ni Derek na gawing kaswal ang tono niya, ngunit hindi maikakaila ang bahagyang pagbabanta sa kanyang boses. Gusto ko lang makipag-usap, pare. Wala tayong samaan ng loob tungkol kanina, di ba? Hindi agad sumagot si Samuel. Mabilis na naglaro sa isip niya ang kanyang mga pagpipilian. Ramdam ni Thor ang tensyon, kaya nanatili itong alerto at handa. Lumalim ang katahimikan. Bigat ang dala ng presensya ni Derek sa kabila ng pinto. Kailangan mo nang umalis, madiin at matatag na sagot ni Samuel. Sandaling lumakas ang bulungan sa labas bago marinig ang unti-unting paglayo ng mga yapak. Ngunit hindi nagpakalma sina Samuel at Thor. Nanatiling mabigat ang hangin na parang may paparating na unos na hindi pa nila nakikita. Saglit na katahimikan ang pumalit matapos ang pag-alis ni Derek, ngunit panandalian lamang ito. Muling naglakad-lakad si Samuel sa sala, hinahaplos ang pamilyar na hugis ng mga muwebles upang maibsan ang kaba. Samantala, hindi pa rin mapakali si Thor. Lumapit ito sa bintana, naninigas ang katawan habang inaamoy ang hangin at pinagmamasdan ang dilim sa labas. Anong nakikita mo, Thor? Bulong ni Samuel na parang sa sarili niya higit na itinatanong. Maya-maya, isang panibagong tunog ang pumunit sa katahimikan. Mahihinang yapak, maingat at sinasadya, umiikot sa paligid ng gusali. Tumahol ng matalim si Thor. Ang buong katawan nito ay naghandang lumundag anumang oras. Nanatili si Samuel sa kinatatayuan, damang-dama ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Inabot niya ang telepono sa countertop, nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang i-dial ang siyam na isa-isa. Kalma lang, yan mahina niyang bulong sa sarili kahit naramdam niya ang paninikip ng kanyang lalamunan dahil sa takot. Pumwesto si Thor sa harap ng pinto, patuloy na naglalabas ng mababang ungol, isang babala na pumuno sa maliit na espasyo. Nang makonekta sa dispatcher, nanginginig ang boses ni Samuel habang nagsalita. May tao sa labas ng apartment ko. Aniya, hinigpitan ng hawak sa tali ni Thor nang lumalim pa ang pag-ungol nito. Pakiramdam ko may masama silang balak. Malamig ngunit tiyak ang sagot ng dispatcher, sinigurong may mga pulis nang paparating, ngunit sa bawat segundo ng paghihintay, lalo lamang itong tila walang hanggan. Sa labas, mas lumapit ang mga yapak, mas sigurado, mas matindi, at saka may panibagong tunog, isang bagay ang kumakaluskos laban sa salamin ng bintana. Isang mahina, ngunit nakakapangilabot na ingay na nagpatindi sa tensyon, dahilan upang bumalot ang takot sa katawan ni Samuel. Biglang huminto ang pagkaluskos, sinundan ng isang pigil na mura mula sa labas ng pinto. Mas lumakas ang pag-ungol ni Thor, idinikit ang katawan sa pintuan na para bang hinahamon ang kahit sino man sa labas na subukang pumasok. Hinigpitan ni Samuel ang hawak sa tali ng aso habang unti-unting umatras sa isang sulok. Ang isipan niya ay umiikot sa mga posibleng mangyari. Nakaramdam ng kahinaan, umasa siya sa matalas na pandama ni Thor at sa munting pag-asa na may darating na tulong. Papunta na sila, Thor, bulong niya. Pinapanatili ang kalmado niyang tinig sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya. Tibayan mo lang. Sa wakas bumasag sa mabigat na katahimikan ang malalayong tunog ng sirena ng pulis. Huminto ang mga yabag sa labas, kasunod ng mabilis na paglayo ng mga hakbang. Nananatiling alerto si Thor, bahagyang humina ang kanyang ungol, ngunit hindi pa rin ito tuluyang nawala. Malalim na huminga si Samuel, mahigpit na hawak ang kanyang telepono habang mahina niyang sinabi, "Nandito na sila, salamat." Sandaling gumaan ang kanyang pakiramdam pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Lumampas na sa limitasyon si Derek at napagtanto ni Samuel na kailangang maging handa siya sa anumang susunod na mangyayari. Kumislap ang mga ilaw ng pulis sa kalsada, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid habang lumapit ang dalawang opisyal sa bahay ni Samuel.
Nanatiling matikas si Thor sa tabi ng pinto. Nakataas ang mga tainga at matigas ang tindig. Maingat na binuksan ni Samuel ang pinto, kasabay ng malamig na simoy ng gabi na dumampi sa kanyang mukha. Mga opisyal, nagpapasalamat ako sa mabilis ninyong pagdating, bati niya, matatag ang boses kahit may bahid pa rin ng takot. Nanatiling mapagbantay si Thor, panay ang tingin sa madidilim na sulok sa labas. Tila nararamdaman pa rin ang panganib. Hinimok ng mga pulis si Samuel na isalaysay ang nangyari habang isinusulat nila ang kanyang ulat tungkol sa sagupaan kay Derek at sa mga nakakabahalang tunog na pumalibot sa kanyang apartment. Hindi niya ako direktang sinaktan, amin ni Samuel, mahigpit ang hawak sa tali ni Thor, pero hindi maayos ang kilos niya at sigurado akong babalik siya. Yumuko ang isang pulis upang haplusin si Thor, ngunit nanatili itong matigas, patuloy na iniikot ang tingin sa paligid. Magaling ang aso mo, puna ng opisyal. Kung ganito siya kaalerto, mas mabuting manatiling mapagbantay. Sa kanilang pagsisiyasat sa paligid, napansin nila ang sariwang mga yapak malapit sa bintana ni Samuel. Sinundan nila ito, ngunit walang bakas ni Derek o sino mang kasama niya. Malayo na siguro siya, sabi ng isang pulis, ngunit halata sa tinig nito na hindi ito lubos na panatag. Pinayuhan nila si Samuel na manatili sa loob ng bahay, laging hawakan ng kanyang telepono at tumawag agad kung may mangyari pang kakaiba. Palalakasin namin ang pagbabantay sa lugar na ito, pangako ng isa pang opisyal. Pero kung sa tingin mo ay nasa panganib ka, mas mabuting umalis ka muna ngayong gabi. Tumango si Samuel, ngunit wala siyang balak na umalis. Bahay niya ito at hindi niya hahayaang paalisin siya ni Derek. Matapos umalis ang mga opisyal, bumalik ang katahimikan sa apartment. Umupo si Samuel sa gilid ng kama habang nakahiga si Thor sa kanyang paanan, nananatiling mapagbantay. Inabot niya ang aso at hinaplos ang likod nito, nakakahanap ng kaunting aliw sa pamilyar na kilos. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, Thor, mahina niyang bulong, pero alam kong handa ka. Umakyat ang mga tainga ni Thor sa tinig ni Samuel at sa unang pagkakataon ngayong gabi, bahagyang pumaspas ang kanyang buntot, isang maliit ngunit nakaaliw na senyales sa kabila ng patuloy na tensyon. Sa huli, nakatulog si Samuel kahit mababaw at hindi mapayapa. Samantala, nanatiling gising at mapagbantay si Thor sa may pinto, isang matatag na panangga laban sa anumang banta mula sa labas. Lalong lumalim ang kanilang ugnayan, pinatatag ng takot at pagtitiwalang pinagsaluhan nila. Anuman ang balak ni Derek, isang bagay ang tiyak kay Samuel. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Higit pa sa pagiging service dog o dating pulis na aso si Thor, isa siyang tagapagtanggol, isang kasama at isang patunay ng tibay na matatagpuan sa pagkakaisa.